So ito nga, umorder tayo ng pressure washer para sa ating pagka-car wash. Kasi yung ginagamit nating handheld type na battery operated is medyo kinakapos. Maganda lang siyang gamitin pagka nag-wash ka ng motor mo. Pero pagka car na, medyo kinakapos na siya kasi palagay ko umiinit yung motor niya. So maganda lang siya kapag ginagamit natin sa pag-wash ng ating motor. Surfly yung tatak na order natin online. Ito yung rating niya. So 3,800 watts, 8 liter per minute, so almost equivalent to 2 gallon per minute yung rated flow niya. Tas working pressure is 100 bar. So tingnan natin kung ano yung nasa loob. Portable type lang siya. Ito yung itsura niya. So portable type. So tingnan natin kung ano yung itsura niya. Unbox muna natin. So of course, meron siyang manual na kasama. Ayan siya. How to install, yung paggabit ng mga hose, and yung gun. Ito yung content niya. So I believe this is the inlet hose. And ito yung pressure washer hose. So, sabi nila 7 meters daw ito, according to the description. And then, ito yung foam canister. So, nothing special, pero tingnan natin kung maganda ba yung function niya. Ito yung gun mismo. Ito yung itsura ng nozzle niya. So, basically, ito yung paano nag-ooperate siya. So, of course, pag tinwist nyo clockwise, pag nakaharap sa inyo yung gun, is mas numinipis yung daloy ng tubig. Meaning, lumalapad siya. Ayan. Pag binoka nyo, counterclockwise naman, is matining lang or patulis yung buga ng tubig niya. Tapos dito natin ikakabit basically itong sa hose natin, itong sa pressure washer hose. So, ganyan lang siya. Tapos, pag i-release nyo, is pipitin nyo to. Tapos, ayan. Tabi muna natin siya. And, ito na yung pinaka-main equipment natin. So, medyo hefty rin yung bigat niya. Again, 3,800 watts, 100 bar, 8 liters per minute yung buga ng tubig niya. Portable siya, pero of course hindi siya battery operated or rechargeable. So 220 volts. Ayan siya. Okay.
basically dito yung labas ng tubig, yung output. Dito naman yung input. So kumbaga kakabit nyo yung hose ninyo is papasok siya dito. Then ito yung kabilang dulo papunta naman sa timba. Pwede rin itong directly connected sa gripo. Okay? Tapos ito namang kabilang side, dito nyo ipapasok ito, yung pressure washer hose. So click, pasok nyo muna and then saka nyo isara. Okay, i-lock. So ganun lang siya kasimple, basic na basic lang. Kayang-kaya ninyong gawin naman yan. Hindi kayo mahihirapan sa paggamit nito. Okay? Pero maganda rito is bago nyo ikabit to, prime nyo na muna. Ibig sabihin, nakakonekta na to sa water, tapos i-on nyo. Pag may lumalabas na tubig, i-off nyo ulit, saka nyo ito i-connect para hindi mahirapan. Ayan. So again, ito naman yung instructions. Madali lang siyang sundin. Okay? May na-miss pa ba ako? Ito pala. So ito yung pagkagagamit kayo ng hose. Okay? Gagamitin nyo yung hose ninyo direkta sa gripo. So ito yung i-connect nyo. So instead na ito, okay, aalisin nyo to. Okay. Ito yung ikakabit ninyo dito. So aalisin nyo lang yan. Tapos ito. Tapos ito na yung i-connect nyo sa gripo. Okay. Medyo rubber type siya. Testingin ko to kapag medyo maayos na yung panahon kasi mayat maya yung ulan. And yun namang ating parking is car tent lang yung gamit natin. So, ayun. So by the way, ito palang foam cannon natin. Basically, i-connect nyo lang yan dito. Ayan. Tapos maglalak siya. So pag tatanggalin nyo, iangat nyo lang to. Ayan. Ganun lang siya kasimple. Okay. Pero syempre, bago nyo itutok yan sa car, is make sure na sa lupa nyo muna pagka ipe-press nyo itong gun. Okay? Para make sure na hindi basta-basta mabubugahan ng kung ano yung kotse natin or yung motor natin or kung ano man yung paggagamitan ninyo.